Makakausap po natin ngayon ang spokesperson ng House Prosecution Team, si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Magandang gabi sa inyo, Congressman Adyong. Magandang gabi po, Ma'am Corina, and magandang gabi po sa inyong mga taga-panood. Tumugon na po ang depensa ni VP Sara sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Ano po? At ipinababasuran niya ang Articles of Impeachment. Handa na po ba kayo sa ganitong senaryo at sa inyong sasagutin? Actually, Ma'am Corina, we acknowledge that when receipt, doon po sa answers nila sa impeachment, articles of impeachment. Pero kung titingnan niyo po, non-answers nga po yung ginawa nila. It's the old rehash arguments po na sinasabi nila from the very beginning. So there's no substantial new arguments that were provided in the answers of the defense. So, kung tatanungin niyo po kami, wala pong pagbabago doon sa dati po nilang sinasabi na questioning the entire process of the impeachment process which initiated by the Committee on Justice. So, kami naman po sa House Prosecution Team, we are studying ang aming pong legal team. We are studying the answers of the defense, and we would probably decide on whether to respond to that because there's nothing to respond kasi wala naman po talaga silang sinabi na mga bago as a counter-argument to the impeachment individual specific articles that we have alleged the Vice President. Who is to determine, sir? Kasi kung kayong dalawa lang ang nagsasagutan, wala namang sesyon ng Senado, what can we expect will happen next? Well, after the reply, the comments of the House Prosecution Team, that would definitely be that would start off the pre-trial. And kung hindi po ako nagkakamali, ay naglabas na po ng schedule ang court ng impeachment court yung magiging pre-trial na susunod after the answer of the VP, which now na nakita naman po natin, and the response of the prosecution team, which is within non-extendable 5 days. So we expect that as what the Senate has already adopted in terms of the timeline and schedule, nakaredy naman po ang ating House Prosecution Team to comply with the timeline. So, meron din pong kopya, bale, ang mga senador ng lahat ng inyo pong sagutan. I'm sure because they're sila po yung naupo ng mga hukom, and we're talking about the impeachment court composed of 24 sitting judges. But you will still have to respond, hindi po ba? Like, for example, wala namang bago dito. Yun lang, ganun lang kaikli. You still will have to officially respond. Well, that would depend on how the prosecution team will assess and review the answers. And then we will come up with the response kasi binigyan naman po tayo ng 5 days. So that would definitely be part of the action that will be taken by the House Prosecution Team. But definitely, kung tatanungin po tayo, if you go back to the press con at saka yung ano po nila, answers po nila ay rehash naman po, wala naman po, it's a non-answer. So there's no substantial counter-arguments, new information or new counter-evidences that were provided in their answers. Sa dami po na nangyayari ngayon sa Senado, kayo po ba'y kampante pa rin sa napipintong paglilitis? Well, unang-una, we stand on the principle. Sabi nga po natin over and over again, this is the fight of the Constitution because this is actually a test of our Constitution, how strong our Constitution is despite the political pressure that is happening now. Kami po ay naniniwala na ang taong bayan din po ay invested dito sa impeachment trial na po ito at sila din po at ultimately ang magiging judge kung ano po yung magiging resulta nitong impeachment trial na to pag nag-start na po ito. So yes, we're confident with the support of the public. Nakita naman po natin yan sa mga recent surveys na tumataas po yung rate ng gusto na marinig yung mga ebidensya at gustong umandar ang accountability mechanism ng Constitution natin, and that is the impeachment trial. Maraming salamat po sa inyong oras, Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Marami pong salamat, Ma'am Corina.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.